So, noun modification. So, ito yung noun mo. Yan, yung noun. Di ba? Yung person, yung hito. So, minodify mo siya by putting sentence before the noun. So, maglagay tayo ng sentence. Bago yung noun. Usually kasi, di ba, yung sentence, una, yung noun muna, yung topic mo, tapos saka malalagay dito sa may likod, sa may hulihan, yung sentence. So, usually, ganun yung sentence. Pero this time, yung tinatawag nating noun modification is yung noun nandito siya sa huli, and then, yung nagde-describe sa kanya nandito sa unahan. So, halimbawa ito, a person who goes to Kyoto. Okay? So, ito yon yung, ito, di ba? Kyoto e iku. So, ito yung goes to Kyoto. Tapos, ito yung person, hito. So, nandito siya sa may huli. Halimbawa, if who does not go naman, a person, same lang, a person who does not go to Kyoto. So, natin ito konti. Ay, baba na siya. Will become ikanay. Kasi kapag ikanay, di ba, hindi pupunta. So, ikanay, hito. Nagpunta, so yung past tense, nagpunta, itta, hito. So, a person who went to Kyoto. And who did not go? A person who did not go to Kyoto. So, ito again yung person. Ito yung verb ng hindi nagpunta. Ikanakata, hito. So, ganun yung noun modification by sentence. So, another example is here. Ito naman kapag gumamit tayo ng i-adjective at saka na adjective. So ito yung reading sa taas. Segata kakute. So usually, again, yung description, di ba, after nitong hito, parang yung tao ay matangkad at may itim na buhok. Pero ngayon, yung description, nasa unahan siya nung dinidescribe natin. So ano siya? Sabi, a person who is tall and has a black hair. So ito yon. Sega takakute. Tall, sega takaye. Idugtong siya dito sa kamiga kuroy. Tapos dinidescribe mo itong hito. So nasa unahan siya, no? Yung description. Another one, ito naman. A person who is kind and pretty. So, kind, shinsetsu. Shinsetsu de kirei na hito. So, ganito siya. Iko-conjugate. A person who is kind and pretty. So, yung nire-describe, nandito na siya sa may hulihan. So, ipinapakita lang na merong ganitong klase ng pattern na nasa unahan siya. Dito, yung noun. Noun to, yung edad. So, rokujugo sai no hito. So, kapag noun, lalagyan ng no. Kapag na-adjective kasi yung na kanina, di ba? So, a person who is 65 years old.